Bakit sobrang init ng bahay tuwing tag-init at paano ito palamigin? Hey guys! Welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Magsa-summer na naman sa Pilipinas. Siguro, napapansin mo na sa ganitong panahon, kahit gabi na, parang oven pa rin ang loob ng bahay mo. Hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang nagtitiis sa sobrang init tuwing tag-init. Pero ang tanong, init ba talaga ang problema? O yung design ng bahay natin? Sa Pilipinas, o kahit sa tropical countries, hindi lang init ng panahon ang problema. Malaking factor ang design at materials ng bahay. Kaya sa video na to, sasagutin natin bakit sobrang init ng bahay tuwing tag-init. Ano ang mga common mistakes sa construction? At pinaka-importante, paano natin ito mapapalamig kahit walang aircon? Unang dahilan, direct heat from the sun. Sa Pilipinas, lalo na tuwing summer, sobrang tindi ng sikat ng araw. Yung bubong at pader ng bahay mo, parang iniihaw buong araw. Ang problema, concrete at yero. Mahilig mag-absorb ng init. Naiipon ang init sa loob ng bahay. Parang kotse na nakapark sa ilalim ng araw. Kahit sarado, sobrang init sa loob. Bakit? Yung bubong sumasalo ng araw buong maghapon. Yung pader, umiinit at nagre-release ng heat. Yung hangin sa loob, hindi nakakalabas. Ang tawag dito, heat gain plus poor ventilation. Isipin mo, parang nagluluto ka ng adobo. Pag walang singawan, mas lalong umiinit sa loob ng kaldero. Pangalawa, materials ng bahay. Common sa Pilipinas, concrete hollow blocks, yero ang roofing. Matibay? Oo. Pero sa init, medyo kalaban mo yan. Ang concrete, nag-a-absorb ng init. Nag-iimbak ng init. Mabagal mag-release ng init. Ang yero, mabilis uminit. Mabilis din mag-transfer ng heat sa loob. Parang oven sa tanghali. Kaya minsan, mas mainit pa sa loob kaysa sa labas. Pangatlo, at madalas nakakaligtaan, ventilation. Dito nagkakatalo ang mga bahay. Kahit gaano kainit, kung may maayos na daloy ng hangin, mababawasan yan. Mas presko ang pakiramdam. Ang tawag dito, cross ventilation. Ibig sabihin, may pasok na hangin, may labas na hangin. Parang jeep, pag sarado lahat ng bintana, init. Pero pag bukas, kahit mainit, may hangin. Ngayon, pag-usapan natin yung mga common mistakes sa paggagawa ng bahay. Diretso yero sa loob. Dark colored roof. Walang ceiling insulation. Kung walang maayos na insulation sa kisame,
ang init mula sa bubong, lalo na kung yero ay direktang bumababa sa loob ng mga kwarto. Walang ceiling gap. Mababa ang kisame. Walang roof ventilation. Walang sapat na bintana. Bintana sa isang side lang. Walang airflow o cross ventilation. Walang exhaust path. Nahaharangan ang airflow. May nakaharang na mga furnitures. Kaya practical advice ko sa mga magpapagawa ng bahay, maglagay ng insulation sa bubong. Gumamit ng light-colored roofing. I-design ang bahay na may cross ventilation. Maglagay ng ceiling para hindi diretso ang init. Kailangan tama ang design. Kasi ang magandang bahay, hindi lang matibay, komportable din. Ngayon, ito na. Paano ba talaga palamigin ang bahay? Hindi lang aircon ang solusyon. Maraming design at construction techniques na pwedeng gawin para natural na lumamig ang bahay. Good news, marami dito, kahit existing house, pwede mo pang ma-improve. Kung gusto mong lumamig ang bahay, unahin mo ang bubong. Mga effective na paraan. Light-colored roof. Mas kaunti ang heat na inaabsorb. Roof insulation. Parang kumot. Pinipigilan ang init. Air gap. Ventilation sa bubong. Importante ang airspace sa pagitan ng bubong at kisame. Kung walang labasan ng init, trap yan. Common mistake, diretsong kisame agad. Walang ventilation. Ayun, parang oven. Hindi sapat na hindi mainit. Kailangan din gumagalaw ang hangin. Cross ventilation ang sikreto. Meaning, may hangin na pumapasok at may lumalabas. Opposite windows, kung isa lang ang bintana mo, kulob yan. Higher ceiling, vent blocks, exhaust vents. Light colors. Mas nagre-reflect ng init sa halip na i-absorb ito. Ang pagpipinta ng light colors tulad ng puti, cream, beige, o light gray sa labas ng bahay, lalo na sa bubong, ay nagpapataas ng Solar Reflectance Index or SRI. Kaya hindi gaanong pumapasok ang init sa loob. Ang paggamit naman ng soft shades na pintura sa panloob na bahay ay nagbibigay ng pakiramdam ng presko, airy, at mahangin. Nagmamaximize din ito sa natural na liwanag na nakakabawas sa pangangailangan ng maraming ilaw na nagdadagdag ng init. Simple but powerful. Shade. Puno, bubong ng garahe, awnings, kahit kortina. Lahat yan nakakatulong para harangan ng araw. Concrete absorbs heat. Plants, nagpapalamig pa. Kaya mapapansin mo, mas presko sa probinsya kaysa sa city. Para sa akin, hindi kailangan mahal ang solusyon. Kailangan lang tama ang design. Kahit simpleng bahay, kung may tamang airflow, tamang materials, tamang orientation, pwede kang magkaroon ng preskong bahay kahit walang aircon. Quick recap.
Naiinitan ang bahay dahil heat absorption, poor ventilation, wrong materials. Solution: insulation, ventilation, proper design. Simple lang pero malaking epekto. Salamat sa panonood. Kung may natutunan ka today at kung gusto mo pa ng ganitong content na pangbahay at pang-engineering, like this video at i-comment mo kung anong topic ang gusto mo next. Subscribe sa Konkretong Kaalaman. Tandaan, ang tamang kaalaman sa construction, nakakatipid, nakakapagginhawa, at nakakapagligtas paminsan. See you sa next video!